Let us pray. Father, dearest and name of our dearest Jesus, touch my dearest brethren, my dearest fellow countrymen in Tugigaraw, this part of Luzon, and everybody throughout the country, throughout the world, katatan bilbandas pandin, impart unto them faith in thee, fill of their love for thee and fight the power of darkness, katatan bilbandas pandin, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, everything will I praise the Lord, hallelujah! Let thy message of extreme love and charity ring out of everything sound, not only in our country but throughout the world. Father, this I pray in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, hallelujah! Visit the place, my dearest brothers and sisters, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo mo po minamahal. My dearest peoples of the world, whether you like it or not, calamities, natural and man-made calamities, destructive wars, comets are fast approaching our sinful planet Earth. It is beyond our power to stop the onslaught of the forces of evil. But there are solutions to all these fearful, refined, heartbreaking problems. Ngunit, sa mabait na Diyos, walang imposible. Isang araw, minamahal, ang lunatic, pinalanginan ni beloved Peter and the rest of the apostles, pinalanginan, hindi gumaling, mga apostolis na nalangin. Nagalit ang mga Panginoon. Nasa Matthew 17, verse 16 up to 21. Nagalit, sabi ng mga Panginoon, kayo ay unfaithful, traidor. Bakit hindi kayo nanalangin at nag-ayuno? Bakit hindi gumaling ang bata? Bago yan, minamahal, si beloved Peter, sa anino niya, ang malungpo, naghintay upang tamaan ng anino, baysyado. All the lame, the blind, the hope, were healed. Nagsigaling magkaramdaman na wala na pag-asa sa ospital. Tamaan lang ng anino ni beloved Peter. Terrible himala. Nanalangin si beloved Peter sa patay na buhay. Sa mga bulag, mga lumpo, mga kitong. Ngunit one day, nanalangin siya sa lunatic, hindi gumaling. Bakit? Kyle, read it. From the book of St. Matthew, chapter 17, verses 16 to 21, beginning with verse 14, and when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed, for oftentimes he falleth into the fire and often into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him.
and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Hindi gumaling ang lunatic dahil walang pananampalataya at walang panalangin na kasama ang pag-ayuno. The apostles, the men of God, should fast and pray so that our loving God will answer their prayers. Upang mabait na Diyos ay dirinig sa panalangin, ang mga men of God, mga propeta ng Diyos, manalangin, dinggin ng mabait na Panginoon. Amen? By faith in God, with fasting and prayer, nothing shall be impossible unto you. Listen to this, my dearest leaders of the world, the presidents, military commanders throughout the world. Learn to know wisdom from above. Dingginin niyo katalanuhan galing sa langit na may katugunan sa panalangin, sigurado, hindi naghuhula, na may pananampalataya, may tagumpay, may kapangyarihan galing sa mabait na Diyos. Hindi ka nagliligaw sa mga results. Sabing mabait na Diyos, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Tatlong binanggit ng mabait na Panginoon: spiritual, magkaroon ka ng pananampalataya, akit ka sa langit, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw maging malusog, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan, gagaling sa pangalan ni Jesus, o meron kang pananampalataya. Meron kang sakit sa bulsa, you're impoverished, you're poor, ngunit ang mabait na Diyos nagbibigay ng susi na ikay yayaman, asin sa buhay, parihang pag-asin sa iyong spiritual at yung karamdaman katawan mo, sakit sa katawan, malulutas, gagaling, ang sakit sa bulsa ay malulutas. Pag meron kang pananampalataya, akit ka sa langit, magbabalik ka ng buhay na walang hanggan. But believe, believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang tatlo, minamahal. You can skip the fires of hell, where worms died not and fire is never quenched. Makatakas ka sa apoy ng impyerno. Magkaroon ka ng kapangyarihan. Yurakan ang alak na serpente. Walang demonyo makatalo sa'yo. Walang hood-upper, kidnap, killer, mother, magtaguan laban sa'yo, because you've been built by the Spirit of the living God. You can be the serpents and scorpions and over the palace of the enemy, and nothing shall hurt you, because you are the Son of God, a temple of the living God. You belong to the church of the living God. Na sinabi natin mabait na Panginoon, titil ang pagpusa, I'm going to build my church, the gates of hell shall prevail against the church of the living God. For the kingdom of God is not in word, but in power, to cast out demons, to kill serpents and scorpions, and triumph over Satan, because you are brought by the Spirit of the living God. Dahil sinabi niya, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Kapangyarihan, laban sa mga killer, mga kidnapper, laban ka Satanas na demonyo, hindi magtagumpay sa Satanas sa'yo, mga demonyo hindi magtagumpay sa'yo, mga kapangyarihan, wala sa mga demonyo, nagkaramdaman ng ketong cancer, leukemia, diabetes, walang magtagumpay na demonyo laban sa'yo, sa pangalan ni Jesus. Kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, 2 Timothy chapter 1 verse 7, can I read it?
Sa kaulang sulat ni Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Hindi ka matatakot kapag ikay tunay na anak ng mabait dakilang Diyos sa langit. He is in you. His power. Lason, hindi tatalab sa iyo. Bala, hindi tatalab sa iyo. Ahas, hindi tatalab sa iyo. Sabi mo sa ahas, sa pangalan ni Jesus, mamatay ka ahas. Sa pangalan ni Jesus, patay ka ahas. Sa pangalan ni Jesus. Mga rapist, killer, murderer, kidnapper. Pag kikidnapin ka na, hunapin ka, you pray, Lord, there is Jesus, forgive my sins. In the name of Jesus, manigas kayo, hold upper, mananigas, mahalin mga pulis. Kapag hindi nanigas, sabihin mo sa akin, sinungaling ako. Ahas! Kahit kayo karami, sa pangalan ni Jesus, mamatay ka ahas. Karakadaka mamatay sa pangalan ni Jesus. 14 seconds, mamatay sa pangalan ni Jesus. May these fellow countrymen, by listening our experiences, after believing the gospel, the power of God and salvation, it has been proven beyond any shadow of a doubt that God is power, God is real. If you are the truth, you are a child of God, you have faith in God, you repose, you trust and confidence in the loving God, you fall for God. Nothing shall be impossible unto you. That's why I want you to hear the glorious gospel. You can receive many things, not only solutions to your heart-aching problems, to the problems that visit our planet Earth today, not only to escape the paths of hell, but we can wipe out the enemies of democracy. We can wipe out the reason by faith in God. Hear the glorious gospel, the power of God unto salvation. With faith, nothing shall be impossible unto you. You hear the gospel. I can prove it. If you are going to gamble, you have everything to gain and nothing to lose. Hear the word of God. I challenge you, leaders of the world, let that pride destroy the world. Let that anger, hatred, destroy our planet Earth. And everybody will be killed in this nuclear war. If America and other nations of the world will resort to violence, resort to product eye for an eye, violence for violence, blow for blow, violence against violence, it will destroy everybody throughout the world. It will destroy everybody throughout the world. But listen to the gospel, the power of God unto salvation. This hope is sure. Trust in God. In God we trust. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. I trusted in God 7 years ago, more or less, when I said, beware, my dear fellow countrymen, the peoples of the world, do not believe in communism, for communism is Satanism. Ang komunismo ay satanismo. Ang Rusya nagtuturo na walang Diyos. Sa oras makikinig ka at makipaniwala ka, si Satanas, ang kanyang spirit ay papasok sa iyo. You become a killer, a murderer, ruthless, heartless. You do not love your loved ones anymore. Lahat ng kalaban mo, lahat ng iyong mga loved ones, mga mahal mo sa buhay, malis ang pag-ibig mo sa kanila. Nang dahil sa komunismo,
ikaw ay handa mamatay, mamatay. Patayin mo yung mga mahal sa buhay. At ikaw mamatay din tuloy sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Ngunit patunayan ko sa inyo na may Diyos, mabait na Diyos pagmamahal sa tao, makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When I said in the TV and the radio, in 1987, 1986, beware my distant countrymen, communism is satanism. Do not believe in communism. That is the trick of the devil. Daya ng diablo. Ibig lahat ng mga Pilipino dahil sa apoy ng impyerno ni Satanas. Minamahal, naka-headline, yes, we can wipe out communism. Almeida, we can wipe out communism. Minamahal, kung di totoo, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade Ministry, kung di totoo na ako'y sa katotohanan, sana'y hindi nakaabot ng isang buwan, hindi isang linggo, ngunit tayo nagtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! For greater is He that is in us than He that is in the world. Greater, dakila, si Kristo na sa atin. Hallelujah! Dakila kay Satanas sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ko, 1987, we can wipe out communism throughout the world in 7 months. Wipe out ang communism. I decreed 10 times. We can wipe out, cast out communism throughout the world. This communism is spiritual. We can wipe out communism in the name of Jesus. After 4 months or 5 months, pag-decree ko minamahal, bagsakan ang komunismo sa mundo. Hallelujah! Nawala ang komunismo sa pangalan ng Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Not a single bullet was fired to stop the onslaught of communism, in spite of the fact that all the communists throughout the world believe that they can conquer the entire world, because everybody throughout the world was trembling in sickening fear for fear of communism. But by the power of God unto salvation, by faith in God, to be believe, nothing is impossible for those who trust in God, who believe in God, in the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Many NPS communists wanted to kill me, but alas, unlock. They saw the power of the living God. Nakita nila kapangyarihan mabait na Diyos sa akin. Sa halip na papatayin nila kung mga NP, mga komunista, na-converte sila, hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Pati mga terrorist, converted min mahal. One time I said, you terrorists, you are possessed by the devil if you do not leave from Davao City. You'll be captured, you'll be arrested in the name of Jesus. Pagkatapos kinaumagahan, kinabukasan, tapos ko magsalita sa Davao City, PT ground sa Kursada, 1995, arrested ang mga terrorist. The following day, sunod araw, sunod, arestado sila sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, mga granada ninyo, hindi paputok sa loob ng 3 buwan sa Davao. Binato ng granada ang PNP office. Hindi paputok ang granada ng mga terrorist sa pangalan ni Jesus. 1991, Pandakan Dipat, ibig bombahin ng mga terrorist from Iran, Iranian terrorist. Kung pumutok ang bomba may mahal, masusunog ang Manila dahil Pandakan, Gasoline Dipat. Doon ang bomba nila may mahal, nakita ng mga intelligence men. Hindi pumutok ang mga bomba nila. Sabi ko, kapag inulit ninyo, sinabi ko sa TV, 1991, Mayor April, mga 11, 2 times sinabi ko, kayo, gagamit kayo ng bomba
sa inyo puputok ang mga bomba ninyo sa pangalan ni Jesus kapag inulit ninyo. Kinabukasan, pumutok sila ng matay. Mga terorista, amen! Praise the Lord, hallelujah! Sabi ko ulitin ko, para sabihin ninyo, hindi pagkakataon, hindi chance. Ulitin ko, kapag hindi kayo tumigil, pagpaputok ng bomba, sa inyo puputok. Umulit uli, pumutok, sila naman namatay. Amen! Praise the Lord! Noong biba sa mga buwan, wala nang nagpaputok. Wala nang terrorist na nagpaputok ng bomba, nagatakot sila. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! That's why I challenge the leaders of the world to listen to the gospel. To you, if you have faith in God, nothing shall be impossible. But you cannot acquire faith if you not hear the glorious gospel. Under Hitler, Goethe, before the fall, before destruction, your anger, your hatred will destroy the entire world. Your pride will destroy you. The entire world will destroy you. Ang kayabangan, ang pride, bago ang destruction, mauna mo ng pride. Pride, Goethe, before the fall, listen to the gospel, magpakumbaba, go to Jesus. Come to Jesus, to Jesus. I assure you leaders of the world, scientists, presidents of the world, throughout the world, let us have a crusade. Before the comet will hit our planet Earth. Give us 50 days notice in advance. You, President Clinton, you, Chairman of the UN, hear the gospel. Bring the name, the blind and the hope. Bring the addicts, ang mga adik sa Amerika. Mga bulag, mga pilay, walang pa. Patay, dahil ninyo sa inyo. Tayo magkusada, makikita ninyo. You will see, God is real. God is power. Praise the Lord, hallelujah. You can see the planet Earth from destruction by humbling yourself. Magpakumbaba kayo. Seek the Lord through our mouths with power, with answers to prayers. 100%. Everything will be solved. Nuclear weapons, nuclear war will be avoided. Ang digman, pangdaigdig sa pangdaigdig, the third world war will be avoided. Hindi magkaroon ng third world war. Kung kayo makikinig at ay magkrusada sa New York, we are willing to go to New York and in the crusade, you'll see the power of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You'll see here in the newspaper, I offer a challenge to world leaders. I'll be the solution to El Nino, crimes, drug addiction, war, and global calamities. Ako'y nagbigay ng solusyon sa gira o pipigilan ng gira ng nuclear war sa buong daigdig. Kung kayo'y makikinig ng ibang Kristo sa New York Crusade, I invite you, all the leaders of the world, we can stop famine and gutom sa daigdig ay mapipigilan. Kung kayo'y makikinig ng ibang Kristo, lahat ay tugunin ang mabait ng Diyos o meron kang pananampalataya. With faith, nothing shall be impossible unto you. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My dear fellow countrymen, the great nations of the world are preparing to invade our country, to grab our lands, even enslave us. Alipinin ang lahat ng mga Pilipino gawing komunista sa buong Pilipinas. Pagkatapos nila bombahan o gawin ang Pilipinas, siya nuclear attacks. Nandito na sa Palawan ang warships ng Red China. But I said, listen to the gospel. Hear the gospel. We can solve that.
Hindi sila makadapo ni isang bomba ng nuclear weapon hindi puputok sa pangalan ni Jesus. I'll be the boss to blind invaders. Bubulagan ko sila sa pangalan ni Jesus sa aking pananampatay. I will cause them to be blinded. They'll be blinded and be arrested. Even 10 million communist soldiers from other countries of the world will try to conquer our country. Let them come. All of you will be blinded. 2 months after they have conquered our country, in the name of Jesus, believe, hear the gospel, the power of God to salvation. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Prophet Elisha, modesty aside, maybe I prayed hard as Prophet Elijah and Prophet Elisha did during their times. Out of my great love for God, out of my great love for the salvation of these fellow countrymen, we fasted 60 days, 3 months, 90 days, 93 days, 41 days without water during the day. Walang tubig sa araw. 41 days. Walang tubig. Pag ikay pala nag-ayuno, nanalangin ka, walang kain-kain. Tiribe ka Panginoon, ibigay sa mga Panginoon. Ano yung power? Power loving God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Doon mo patunayan na totoo ang mabait na Diyos. Dahil hindi basta-basta ang mabait na Diyos makinig sa panalangin. Kahit kay manugad, pag hindi ka nag-ayuno, hindi ka nag-fasting, kumakain ka lagi busog, kumakain ka lagi, nanalangin ka sa mga sakit, hindi ka galing sa pangalan ni Jesus. Katulad ni beloved Peter, kami na mahal, samantalahin ninyo, habang mayroon pa mga minugad, punong-punong pag-ibig sa inyo, punong-punong pag-ibig sa mabait na Diyos, sa inyong kaligtasan, nag-ayuno, nanalangin, hindi kumakain, umabot ang 40 days, 90 days, alay-alay sa inyong kaligtasan, at buhay na walang hanggan sa pangalan ng Jesus. I want you to have faith in God. Brother Arnel Pionilo, dahil sinabi sa Biblia, nothing shall be impossible unto you, na kurente ng 34,500 volts, patay, sunog, halos naging uling na. Halos naging uling na minamahal. Ngunit, tumawag sila, mga workers nagkabit ng streamer sa UDMC, rotunda, nandun sa ospital ang UDMC, itinakbo ang patay na katawan ni Brother Arnel Pionilo. Uling na. Sabi ng mga doktor, wala na, patay na yan. Sa lakas ng kurente, sa lakas ng siya hinigop, mga 2 pa ang layo, hinigop siya. Dahil may dala siyang alambre, nagkakabitang streamer, 1991 crusade. Libo-libo na kakita ng mga jeepney drivers, nandoon, tinignan. Hinigop siya, hawakan ang kurente na walang balot. Nagka-brown out sa UDMC. Dinala ang patay. Sinabi ng mga doktor, wala na yan. Patay na yan. 34,500 volts. Tumawag sila sa telepono. Ako'y lumuhod. Nag-pray ako. After 3 minutes, nabuhay ang patay. Sa pangalan ni Jesus. Nung nangyari sa kanya, may lineman ng Meralco, hinigip ng kurente 34,500 volts, karakadaka, nauling ang katawan, naputol at nalaglag ang kalahati. Iya po man manahali kalawang araw yan,
Hindi po yan ginamot. Sila Dr. Art Pilarta pumunta sa bahay po yan. Tinatanggal yung mga itim na sunog sa kanyang katawan ni Dr. Art Pilarta, Termila Pilarta. Makita po ninyo yan. Ngunit kahit sino, pag ikay na kurinti na 24,500 volts, hindi ka makapitay sa kurinti na yan. Dahil mayroon sa diaryo na basa ko ng buso na empleyado doon sa Atip, siya po'y nakurinti ng 220 volts, karakadaka namatay. Si Brother Alne po ay talagang nahulog, ulo ang una, talagang namatay. Nung kami po'y nalangin, binuhay ng Panginoon. At sinabi sa kanya, dahil ayaw niya balik dito sa lupa, amin mahal, ang kanyang kaluluwa nandun na sa langit. Yung file biblical na sa Lucas 16:20 hanggang 24, ang pulubing makadiyos ay umakyat sa langit karkadakan ng kaluluwa. Sinabi mo na bumalik ka sa lupa. Sabihin mo sa kanila, ako'y nalulugod sa inyong ginagawa. At nakita ni mga anghel nagpupuri sa Diyos na mayroon pa siyang mga kanta na rinig na ating kinakanta rito. Pero nandito po siya sa studio. Kindly, si Brother Arnel, na ngayon po ay naglalakad, buhay na buhay, dating patay na. Praise the Lord! Brother Arnel Pionelo. Yun po ang gawa ng Diyos. Now, my dear peoples of the world, you'll be intrigued. You'll be challenged in deadlines. Here, in Gunstar, Delhi, headline, in Mindanao, Evangelist Almeida says he can stop ozone layer depletion. The ozone layer is fast destroyed by pollution from our planet. Ang ultraviolet ray dumadami, tumatama sa ating daigdig dahil wala ng ozone layer na butas malaki na. Kasi laki ng Amerika at Europa or 4 times. Kaya umiinit ang buong daigdig. May kaugnayan nito sa sinabing mabait na Panginoon, I will burn the planet, the sinful earth, itong makasalanan planeta, susunogin ko. 2 Peter chapter 3 verse 5 up to 10. Can you read it? Makita niyo mahal, is real. What is written in the Bible is coming true. Nangyari ngayon. Uminit ang buong daigdig. Sinabi sa Biblia, hallelujah, praise the Lord. Ang susunod ay rapture. The saints, the people of the world who hear the gospel, who believe the gospel, who serve God, will be snatched away. Kukunin ang bumita Diyos dahil sa langit upang tatakas sa apoy ng impyerno. Maligtas sa kalamidad. Amen and praise the Lord. Hallelujah. It's written, by faith in God, I can stop the ozone layer depletion. We'll have a crusade. I'm calling upon you, the leaders of America, in U.S. Embassy. We can solve the ozone layer depletion after a crusade to be held in New York. Let all the leaders of the world gather together and hear the gospel and preach
mighty and powerful, our loving God. Right there, I will make a decree that the ozone layer depletion will return to normal. Will be brought back to normal. Ayos na ayos! Mawalang iit sa daigdig sa pangalan ng Diyos! Terrorism will be stopped in the name of Jesus. We can wipe out terrorism from the face of the earth by beating God in the name of Jesus. But if you not hearken to the voice of my God through our mouths, you will allow the demons of unbelief and doubts, pride, anger, and hatred lead thought for thought prevail, violence for violence, blow for blow. All of us will be destroyed. You will be destroyed beyond your darkest reckoning. You will turn into hell. You will stand up and find civil crimes. Come to Jesus, for now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon patanggap sa kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan sa pangalan ng Diyos. Wala sa reliyon. It's not religion that can save us. Salvation is not only salvation from the powers of hell. Salvation is salvation from heartbreaking problems, from sickness and disease, from anger, hatred, from the insult of Satan. You can fight out. You can overcome Satan. Demons of anger will be cast out. Vices, drug addiction, terrorism, killing and murder, raping, and hallelujah, hallelujah. Lahat ng kasamaan, mapalayas sa pangalan ng Diyos. Wars will be stopped. Global wars, nuclear wars will be stopped in the name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. In Revelation, chapter 16, verse 9, 15, and 20. In verse 20, a dreadful, destructive earthquake will hit the planet Earth. This could be the comet will strike. It could be real. So, rapture will take place anytime now. Ang rapture, makalang rapture bago tumama. Ang kometa, kung totoo, ang kometa na Santiago tatama sa ating daigdig. Hallelujah! Kung ganoon, magkaroon ng rapture. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 16, verse 9, 15, and 20. Kyle, read it. Apokalipsis Kapitulo 16, versikulo 9, 15 hanggang 20. At nakasulog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya luwalhatiin. Narito ako'y pumapartong gaya ng magnanakaw. Mapalad siya nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailan pa man mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilabot, at tumakas ang bawat puno at ang mga bundok ay hindi nakasumpuhan. Ang mga bundok ay nawala sa lakas ng lindol. Sabi ng T-Box, mayroon lindol na darating anytime now, malakas na lindol, lamunin ang lahat ng mga barko sa Manila Bay. Lamunin. Ang boats from Marikina to Davao, nakita sa mga panaginip sa Revelation, 1 kilometer ang laki ng bumukang lupa. Lahat ng mga barko linamon. Millions na namatay. Mare, ito na ang katapusan. Before it's too late, you come to this Jesus. Be salvation in Jesus. Kaligtasan sa karamakan. Kaligtasan sa kasakunan.
kaligtasan sa kasamaan, kaligtasan sa kamay ng impyerno, sa kamay ng diablo, kaligtasan sa apoy ng impyerno. Lahat ng uri ng kaligtasan nasa kay Kristo. God is Jesus, who grants unto us eternal life, has given us power. Power! This is the power, and His spirit of love is sound mind. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! That's why this loving God has strengthened us. In Isaiah 41, verse 10, prepare in English and Tagalog, He says to you, who will believe the gospel, who will serve God, who will receive Jesus as His Savior, He will tell you, like what He told me a few years ago, my son, fear not. What have we did? Be not dismayed, for I am thy God. Ye I will strengthen them. I will help them. I will uphold them. I will heal them in the right hand of my righteousness. Your enemies will be confounded. Your enemies will be as nothing. Their weapons will be as nothing. For fear of you, they will hide away from you. If they will continue to fight you, they will all perish. Kung patuloy paglaban sa iyo ang kalaban mo, ikaw na totoong Kristiyano, naglingkod sa mabait na Diyos, lahat sila'y mapapahamak, sila'y magtatagunan dahil sa takot sa iyo. Ang mga sandata nila'y maging baliwala sa iyo sa pangalan ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Their weapons will be as nothing. Isaiah 54 verse 17. Kindly, read this. Isaias Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa katulan na iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Ito na may shotgun, si Brother Melchor Arena. Silver Balita, Sunstar, tao, gisyatgan sa dughan, buhay. Tao, binaril ng shotgun, buhay. Headline, sabi naman. Totoo, sinabi ng Biblia, walang sandata sa balatang luma, magtagumay laban sa iyo ay anak ng totoong Diyos, tunay na Diyos. Pag ikaw matuwid na Kristiyano, Kristiyano may Kristo, nasa katotohanan, walang demonyo, walang masandata sa buong daigdig, magtagumay laban sa iyo kahit nuclear weapons, lahat, hindi magtatagumpay sa pangalan ng Isa. That's why I invite every Filipino, everybody to the world, to live Jesus into your heart. Become a temple of the living God. If you are enwrapped by the Spirit of the living God, no weapon on earth, be that, even if that is a nuclear weapon, it can never overcome you. By faith in God, in the name of the Lord, hallelujah. Lift the voice. The land robbers attack our country. Let him come. All of them will be blinded, will be arrested in the name of Jesus. But let that Satan use some of the news department, radio announcers, TV announcers, only very few of them allow Satan to use them to destroy the faith of our dear still countrymen. Dili ironic, ang gawa ni Satanas, yun ang i-publish nila. Ang gawa ng Diyos, hindi nila i-publish. Katakutan ay marami dito, mga MP nagbago rito, mga imaliit, mga busayaw, imilit, nagbago rito, natanggap si Kristo, naging tunay na Kristiyano. Mga bisyo, mga nag-adik, mga rebelde, tinanggap si Kristo
sila. Gumaling na sa tila, sa pisikal at espiritual. Mga bulsa, karamdaman nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Anong ginagawa ng ibang mga sinungaling na mga newspaper men? Nagpublish na ako ay may mga goals. Ni isa ay wala kong goal. Lahat dito ay mahal. Lumalapit mo NPA. Binibigay sa akin mga barel. Sabi ko, hindi ko kailangan ng barel. Itapunin yan. Sirain yung mga barel na yan. Walang kwinta yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon na ako goal. At ako ay nagpatuloy ng mga katadis sa Surigao. Ni isa ay walang katotohanan. Kayong mga sinungaling. Pagpagamit ka sa demonyo. Ang kasinungalingan, piliin ninyo ang kitong, pagkabulag, pagkapilay, cancer, leukemia, AIDS. Papuntahin ang mabait na Diyos sa inyo bilang parusa. Sinisira niyo ang Ebanghelyo ng Kristo. Kayo mga sinungaling, sa inyong pagsinungaling, matakot kayo. Kaya wala kong kinatatakot ang demonyo sa pangalan ng Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Matakot kayo. Dinarel ng shotgun kanyang kaibigan na lasing sa Cagayan City, si Brother Melchor Arena. Ang mga bala nagtalbogan, hindi tumalaw ang kanyang t-shirt. Ang shirt na nawasak, siya ay tumapon dahil hindi tumalaw ang bala. Naitapos siya almost 2 meters. Ang tinabla ng bala, ang kanyang nasa likod, may-ari ng tindahan. Tinablan, nasa likod niya, tinamaan ang kamay. May mga testigo. You can ask them. Si Brother Jerry Morelio, binarel, ang nangamatay, ang mga hold-upper. Hindi tumalabang bala, tumba si Brother Jerry Morelio, tinamaan ng 38 caliber. 1 foot and a half. Ganun ang kalayo, ang barel. Ayaw na ibigay pira niya. Binarel, tumba siya. Hold-upper, tumakbo. Kinabukasan, patay lahat ang dalawa. May shotgun at 38 caliber. Kaya lahat, you have everything to gain, hanating tulos. Wala kang mawala. Pag ganyan ng pagtaya, wala ka na sa kamay ng Diablo, akit sa langit pagmamana ka ng buhay na walang hanggan. Marami bang himala, minamahal, terribling himala, hindi na millions of miracles. Kaya pag may nanira, ang nanira dito, ang ulo nila ay nasisira. Tayo, taga-ayos ay sira. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Brother Albert, ito, beloved Major, Bobby Nugget, dahil sinabi sa Biblia, bariling ka pag nanampatay ka, hindi ka tatablan. Binaril siya ng kanyang kasamahan. Dati CIA, siya ay Major. Sa CIA, dati ay minamahal. Binaril siya ng kanyang dating kasama, Rosie ang pangalan. Anatomba, ang bumaril, napatay ang kahating katawan. Hindi pumutok ang baril. Si beloved Major Nugget, ako'y nag-decree 1992. Sabi ko, beloved Secretary Ramos, you'll be the next president. Lahat ng NPA, sundalo, pulis, baril ako kapag hindi mangyari. At lahat ng mga sundalo, NPA, pulis, sa mid-10, 1992, drought sa buong Pilipinas, walang ulan. Sabi ko, ulan sa mid-10, at ako'y mag-decree. Kapag hindi ako dinggin, nagpapatunay na ako ay hindi anak ng Diyos. Hindi ako preacher ng mabait na Diyos. Hindi ako sugo ng Diyos. Minamahal, beloved Major Nugget, Totoo po yung binanggit ng ating beloved evangelist. Noong pong May 3, nadinig ko po yung hamon niya na
pumunta doon ang mga sundalo. Lahat po, pare, ang dami niya pong hinamon na hindi naniniwala sa Diyos kung siya daw po ay magpapaulan. Kasi po, ako po ay hindi naniniwala sa Diyos, satanismo po ako. Uminom po ako ng dugo ng tao, kumakain akong buhay na tao. Yan po ako dati, satanismo. Pumapatay din ako, madali. Pag ako pumatay ng tao, napakadali. Pero pag hayop pinatay ko, napakahirap. Alam niyo po mga minamahal, tinanggap ko yung hamon ng ating beloved evangelist ng May 10. Binalikan ko po siya ng May 10 para barilin po. Dahil alam ko hindi mangyayari yung kanyang decree na uulan. Pero ang laking himala mga minamahal. Sa satan ng buhay ko, nakakita ako ng himala na nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umulan po ng napakalakas ng May 10. Napakainit po noon pero ang lakas po ng ulan. At ang himala po yun, yung ulan na po yun, yun ang nagpabago po sa akin. Ako po ay napakatigas po ng puso ko mga minamahal. Ginawa po akong matigas nung ako'y sundalo. Wala po akong kinatatakutan, wala akong minamahal, maging ina, maging asawa, wala po mga Praise minamahal. the Lord. Thank you, beloved Major Bobby Nugget. Nakitang himala, nandito sa headline, min mahal. Himala, umulan. May 10, 1992. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Beloved, Brother Albert Di Parime, sinabi minamahal ang Biblia, walang sandata sa balatang lupa magtagumpay laban sa iyo pag ang katuwiran ni Kristo ng Diyos ay nasa iyo. Imalip, NP Hitman. Imalip siya, dalawa po ang kanyang organisasyon na sinapian. Imalip at NPA. Hitman siya minamahal. Sila ay binigyan ng 1 million na una 200,000 advance. Sa kanyang mga pinsan, 4 at siya. Nag-advance sila ng 200,000. 3 months, ako'y binabantayan nila, binabaril. Hindi puputok ang mga baril nila. Naging totoo ang sinabi ng Biblia, walang sandata sa balatang lupa, magtagumpay laban sa iyo, kapag si Kristo ay nasa iyo. Anong nangyari, beloved Brother Albert? Totoo po yung mga minamahal. Isa po akong hitman ng CPP NPA Sparrow Unit. Hitman din po ng Muro Islamic Liberation Front. Sa edad po na 17 years old, nag-umpisa po akong pumatay ng tao, binabayaran. Isa po yan, mga minamahal, ang malapastor na binayaran po sa amin ng 1 milyong piso upang patayin. 5 po kaming hitman, mga minamahal. Subalit dito po nakita na totoo po ang baril dito, hindi talaga pumuputok. Praise the Lord! Kaya po mga minamahal, doon sa mission na yun, nag-advance po kami ng 200,000 and then hindi po namin natupad sapagkat ilang beses po namin binaril ang mahal evangelista. Tunay po mga minamahal na wala pong sandata na nanaig sa gawain ito. Hanggang dumating po mga minamahal na hindi po namin mapatay-patay ito. Umuwi po ang aking pinsan sa dako ng Mindanao. Sila pong 4 doon po pinatay. Hindi po natapos mga minamahal ang paghiganti sa amin ng kilusan sapagkat hindi po namin maibalik ang pera, hindi na rin namin mapatay ang mga pastor. Pinatay po ang aking ama at ina. Gaano kasakit? Dito po mga minamahal, nung mapunta ako sa gawain na to, dito po ako nagbagong buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pinoy Jesus sapagkat tunay po na may Diyos na nag-iingat sa ating mga pastor sapagkat nung ako po ang mismo mga minamahal ang bumaril sa dako po ng circle, dito po pinapatunayan sa akin ng Diyos na may anghel na nagbabantay sa isang propeta. Dito ko po nakita mga minamahal, nakita po ng aking dalawang mata na may dalawang anghel na katayo sa kanyang tabi. Dito sinasabi rin sa akin ng Diyos na siya ang pastor ng mga ngalaga sa inyo. Purihin ang ating pinagmamahal na Pinoy. Praise the Lord, thank you, beloved Brother Albert. Yan po yung pinatay. Lahat po yung nasa Biblia yan, mahal. Sinabi ng Biblia, ang karamdaman mo, nabuga ng kasalanan. Pagkatapos mo magpabautismo sa pangalan ni Jesus at maglingkod ka, gagaling ang karamdaman mo, nabuga ng kasalanan. Pagkatapos mo patawad, patunay na aakit ka sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Malutas ang problema mo, ang sakit mo sa kaluluwa, mawala ang pagkasalbahe mo. Ang kasalanan mo mawala, magbabago ka na, naging tunay kang anak ng mabait na Diyos, nagkamagmana ng buhay na walang hanggan. Mayroon tayong beloved Colonel Basir, Muhammad Basir.
isang koronel ng MLF, rebelde ng mga Muslim ng Mindanao. Grabe karamdaman, siya mamatay na. Naniwala siya, tinanggap sa Pilipino, nandito siya, gumaling ang kanyang karamdaman. Nung araw, siya mother killer. Ngayon, tinago ng mga Diyos. Hallelujah! Mabait na sa pangalan ng Isa. Beloved Colonel Muhammad Bashir. Totoo po. Dito po ko natagpuan ang totoong Diyos. Ako po ay isang Muslim, isang member ng MLF. Ngunit, tinawag ako ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Praise the Lord! Ano po ang tagline ng sakit ko po? Buong katawan ko ay nanginginig. Buong katawan ko rin nag-iinit. Ang ginawa ko po, bumili ako ng yelo, ilagay ko sa palanggana, pagkatapos lagyan ko ng tubig, ipapaligo ko yan. Pagkatapos, doon ko maramdaman na parang malunas ang sakit ko. Ngunit mga kapatid ko, noong 1988 pa, ang karamdaman ko, gumaling lang sa 1997. Nagpabautismo po ako. Nakita ko po si Beloved Prophet doon sa TV. Sinabi ni Beloved Prophet, kung kayo'y may karamdaman o may problema sa buhay ninyo, touch in your TV screen, tanggapin mo ang Panginoon Diyos. Lahat ng problema at karamdaman mo, gumaling sa ngalan ni Jesus. Totoo po, nung naglihan si Beloved Prophet doon sa TV, nagainom pa ako ng Ginebra San Miguel habang naglihan si Beloved Prophet. Ngunit, doon ko nakita ang kanyang kapangyarihan sa ating Panginoon Diyos. Nag-ihi ako kondisyon ng aking katawan. Pagkatapos doon po sa Krusada, tulad dito, sa Krusada, doon sa Cagayan, nagpalihans po ako ni Beloved Prophet. Ang karamdaman ko po, yung mata ko ay hindi na ako makabasa ng libro o mga news. Yung pag-iisip ko po, pati ng asawa ko, hindi ko na malaman ang pangalan niya. Ngunit yung nalihans po ako ni Beloved Prophet doon sa Cagayan, tulad dito sa Krusada, lahat ng karamdaman ko, instant, nawala po. Amen. Thank you, beloved Colonel. Thank you. Praise the Lord. Sabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kayo minamahal, newspaper men, TV announcers, TV producers, radio commentators, ito ang inyong ilathala. Ang mabait na Diyos, malugod sa inyo. Dahil lahat ng tao, makinig ng Ebanghelyo, tanggapin si Kristo, mawalang kasamaan sa bansang Pilipinas, walang demonyo kalaban natin, magtagumpay laban sa atin sa pangalan ng Jesus. Bawala ang mga hold-upper, mga killer, mga murderer, mga rapist. Dahil magkaroon sila ng pag-ibig sa kapwa, mawala ang demonyo ng materialism. Di na sila ibig ng salapi, ibig na ng kaligtasan ng kapwa. Ibig ng kapwa. For the love of money is the root of all evil. Amen. Kapag si Kristo ay papasok diyan, ang ibigin mo, ang langit, ang mabait na Diyos, ang kaligtasan mo, at buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Kung patuloy kayo ng mga sensational mga announcing, pagsira ng kapwa, kayo ang masisira. You cannot kick against the prick. You cannot overcome the church of the living God. For it is written, Peter upon this rock I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag hindi ka tumigil, paninira sa Ebanghelyo ni Kristo, saan ka makakita? Million sa gumaling,
mga NPA, mga rebelde, mga drug-addict, millions, nagbago rito, nagsigil ang karamdaman, pati ako nagbago. Kung hindi ako nagbago, di number one enemy ako ng ating bansa. Kung hindi ako naging Kristiyanong tunay, nako, kung natatakot ang mga tao sa rebellion ng ibang mga movements dito sa Pilipinas, NPA movement, MILF, MNLF, Abu Sayyaf, kung ako hindi nagbago, masahol pa ko kay Hitler kung hindi ako nabago ng Diyos. Si Hitler ang pagkasalbahe. Mga General Hitler, kinatay mga magulang ng mga bata, kinakain sa mga bata ang mga magulang nila. Kung hindi ako naging Kristiyano, hindi katotohanan, kung walang Diyos nagbago sa akin, masahol pa ko kay Hitler. Di man mahal, kayo lahat, sa halip labanan niyo ang gospel, nagbago ng mga tao rito, tanggapin ninyo si Kristo, ang mahal na Panginoon, inyong tagapagligtas, para maligtas kayo sa inyong kasinungalingan, sa materialism, sinisira ng pangalan ng mga tao, para kayo magkamala sa lapi, tanggapin niyo si Kristo, magbago kayo, at kayo mapatawad, at patawarin kayo mabait na Diyos. Hindi na kayo magkaroon ng cancer, leprosy, hindi kayo mabubulag. Sabi po ninyo, mayroon din ang sasabi, bakit hindi mo ako binulaga? Uy, sa radyo, sa TV, hindi ka bulag? Ang Biblia, napakaliwanag ng Biblia, ang Diyos ay nagbabago ng tao. Ang mabait na Diyos ay nagpapagaling. Sinabi ninyo na ang pagpapagaling ay sa demonyo. Demonyo nagpapagaling. Ang ibig sabihin, mabait ang demonyo. Makapagaling ang demonyo. Ang Diyos ay walang kapagalingan. Masama ang Diyos. Ang inyong ama na si Satanas na demonyo, siya nga nagpapagaling. Ibig nyo, ang pagaling dito, pinagaling mo ba Diyos, ang kapagaling mo pagaling, ibigay nyo sa iyong tatay, samaan ninyo yung Diablo, ang Gloria. Ibig nyo palabasin ng tatay niyong Satanas ang nagpagaling. Ang aming mahal na Panginoong Isus nagpagaling, ang Diyos puno-puno ng pag-ibig sa pangalan ng Isus. For Satan comes to steal, to kill, to destroy. But Jesus comes to heal, to grant unto you eternal life, power to overcome sin, to live for God. Amen. As for me, you sing a song. As for me, I will behold thy ways and righteousness. I will be satisfied when I awake in thy likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As many as receive him, he gave him power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. Pag natanggap mo si Kristo Malapinoon, your Savior and Redeemer, He will forgive your sins. He will grant unto you power to live for God, power against the onslaught of Satan. You become an overcomer. You will enter the gates of heaven. Raise all your hands to believe. Accept Jesus Christ as your Savior. Dear Jesus, you say, you, my dear fellow countrymen, my dear people of the world, if you believe, if you need a Savior, follow this prayer, follow this prayer. Dear Jesus, come into my heart. I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord. I will save you, Lord. Father, this I pray in Jesus' name. Mga minamahal,
sa aking ginigilo na bansa. Sabi po ni Mahal na Panginoon, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ko sa aking makasalanan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Father, in the name of Jesus, I beseech the Lord, forgive their sins. Make them real Christians by heart and deed and truth. And else will be eternal life. Father, this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Heal them, O Lord, I pray. Those on the air in their homes, with televisions throughout the world, in our country, throughout the country, in their homes with their televisions, hallelujah, touch them, O Lord, hallelujah, impart the faith in thee, and fear of thee, Allah for thee, that will serve thee, in the name of Jesus, hallelujah. In the homes with your televisions, raise your hands, if you believe, and touch it to the screens, will I pray, Father, this happen in Jesus, and forgive their sins, make them real Christians by heart and deed and truth, and else, poverty in the life, make them strong and in the power by might, I pray, in the name of Jesus, akatap nilibantas from them, they will sickness and disease, cancer, looking at diabetes, hallelujah, hallelujah, katawag people of cancer, looking at diabetes, hallelujah, blindness, paralysis, hallelujah, heart disease, people of diabetes, give it trouble, katawag, people of goiter, paralysis, katawag, in Jesus' name, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. As you're talking about faith in God, let us shout, hallelujah, and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You say, thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. This will help. Ang maggumaling, noon at kayon, huwag magtas ang kamay ang hindi gumaling. Ang gumaling lang, noon at kayon, tas kamay. Greatest peoples of the world, these are the Christians who believe in our loving, adoring Savior, that is Jesus. Amen and amen, praise the Lord, hallelujah. They will heal, they will forgive in their sins, their incurable diseases will heal by the power of the living God. Those who will heal, shout, sumigaw natin gumaling sa mga lesos, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. If you are sure that you are in the truth, you have found the truth. Kung alam mo, sigurado ka, nagbago ka na, ito ng kaligtasan, ito ang katotohanan. Tas kamay, raise your hands if you're sure. Tas kamay, praise the Lord. You say hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Hallelujah, thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. We love you, my dear brethren.